Isang magandang araw sa inyong lahat mga kasambahay. Welcome po to another episode of Bread and Butterhood. Nandito muli tayo sa CAC or Center for Small Entrepreneur para matutunan ng isa na naman panibagong negosyong maaari niyong pagkakitaan balang araw. At ngayong araw na ito, makakasama natin si Miss Russell. Miss Russell, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po, sir. Magandang araw sa ating mga televiewers. Ano ang ating gagawin this time? So we have spicy tahong. Spicy tahong. Yan, sa mga may hilig kumain ng tahong. Ako, importante matutunan nyo ngayon ang ating gagawing spicy tahong. Siyempre, care of ni Miss Russell. Miss Russell, ano po ang mga ingredients ng ating spicy tahong? So, syempre, meron tayong tahong, oil, luya, sili, na binlender na sila ng mix. So, magkahalo na to, luya and sili. Magkasama silang binlender. Tapos, binlender din na bawang, sibuyas, hibe, tapos seasonings, tapos butter. Yan. Kailangan din pala natin ng butter pampalasa. At syempre, kailangan bago natin lutuin ang ating tahong, dapat linisin muna natin itong maigi. Tama po ba? Yan. And of course, dahil alam na natin ang mga ingredients sa ating gagawing spicy tahong, ngayon naman, iisa-isa na natin ang proseso ng paggawa ng ating lulutuin ngayong araw na ito. Okay? First step is, pakuluan natin yung tahong sa kaunting tubig. Tapos, pag bumuka na siya, i-drain po natin siya. Tapos, eto na siya. After that, so, ibig sabihin nung pagka bumuka, pwede na siya, luto na yun? Apo, luto na siya. Okay, so parang pre-cook na siya. Apo. Okay. Tapos, next? magigisa na tayo ng ingredients natin para pampalasa natin sa ating tahong. First, mantika. So, pwede natin ilagay yung binlender na sili tsaka luya na magkasama. Bakit po kailangan na naka-blender yung sili tsaka luya? Kailangan kasi siya yung durog na durog para pumasok siya sa shell ng tahong natin. Sa 1 kilo, pwede na yung isang maliit lang na luya tapos 5 pieces na sili or depende sa inyo kung gaano kaangang yung kaya nyo. Okay. So, next na natin yung bawang. Pwede natin next ang sibuyas. Gaano po karaming bawang at gaano karaming sibuyas? Sa 1 kilo, pwede na siya yung 1 clove lang. Pero kung mahilig kayo sa sibuyas, pwede naman dalawa. Depende rin sa panlasa. Usually, actually, mga Pinoy may hilig sa mga malalasang pagkain. Okay. Next na natin ang hibe. So yung hibe, naka-grind na yan talaga? Or grind pa? Okay. So kasi di ba usually yung hibe mabibili mo maliliit na hipon kasi yun. So buo-buo pa siya pag punta ka sa palengke. Okay. So ito, dinikdik na. Next one is butter. Butter. Sabi ni Miss Russell kanina, ang butter para pampalasa. Sunod na natin yung oyster sauce. Seasonings. And ang seasonings. Okay, so pagka tapos natin na ma-mix lahat ng ingredients, pwede na natin ilulog yung tahong. Tahong, okay. So itong tahong natin na pre-cook na to, binuel na natin siya kanina bago natin sinali. Okay, so Miss Russell, itong ginawa natin na 1 kilo ng tahong, ilang serving po ang pwede na natin magawa dito? So sa 1 kilo na tahong, pwede tayong makagawa ng good 4 to 6 servings. 4 to 6 servings na. Tapos, we have the costing of 95 pesos and 30 pesos per serving. Per serving? Apa. 30 pesos ang per serving natin? Apa. Okay. So, okay na ba to? Okay na siya. Actually, pwede rin pala na pagkaluto, tanggalin na natin yung mga shell, di ba po? Pwede rin. Pwede rin na ganun pala ang gawin natin. Okay, ito na ang ating finished product. Siyempre, ang ating spicy tahong, care of Miss Russell. Recap lang tayo, Miss Russell. Magkano po ulit ang ating puhunan para sa ating spicy tahong? So, sa 1 kilo ng tahong, makakagawa po
tayo ng 95 pesos costing Sa isang kilo ng tahong plus the ingredients, ang magagastos natin 95 pesos. Yan. Ang serving natin is for how many person naman? Good 4 to 6 person. 4 to 6 person. Siyempre, kung kayo ay may karinderya or restaurant sa inyong bahay or malapit sa inyong lugar, magkano naman pwede natin ibenta ang ating per serving? Pwede na siya ng 30 pesos per serving. 30 pesos per serving. Actually, ito, isang serving na to, di ba po, Miss Russell? Actually, marami na siya para sa lunch or breakfast, di ba? Kung gagawa kayo nito or inenegosyo nyo, pwedeng-pwede na. At ang dali-dali ng lutuin dahil ako lang mag-isa, kaya ko siyang lutuin. Basta alam ko lang yung mga ingredients. Okay, anyway, Miss Russell, sa lahat ng ating mga televiewers, kung sila po ay nagnanais na magpaturo ng iba't ibang mga pwedeng mapagkakitaan dito sa CSE, saan po kayo pwedeng puntahan? Center for Small Entrepreneurs is located at room 323, Asian Social Institute Building, number 1518, Leon Quinto, corner Escoda Street, Malate, Manila. Yan, at syempre pwede rin kayong tumawag sa mga telephone numbers 524-1879, 523-9776 at 0917-979-4349. And of course, ang 0918-652-1111. Maraming salamat, Ms. Russell. Thank you very much sa pag-share sa amin ng isang panibagong bagay na maaari nating pagkakitaan balang araw. Until next week, mga sambahay, dito muli sa Bread and Butterhood.